Parating natin sa Panginoon. Ating piling, ating adhikain, hinanais ng ating puso. Papuri ka sa bawat ikaw, Diyos, sa aming mga puso. Loobin mo ang buhay mo'y Kristo. Anong kahabagan tayo sa iyong puso sa pasimula. Naluyan na hanggang puri ka sa bagay ikaw iyong Ngayon ang kailanman, ikaw ang maghari sa aming puso. Ang sa gayon, walang ibang laman. Aming mga puso, hindi ikaw lamang. So, gagawin ito, Lord. Patuloy mo kami nagagalak at kasama namin. Pagkat kami ay sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat sa'yo. Ang puso ko'y nagdiwa. Tingin mo ang himig ng awit ng pagsamba. Alay sa'yo, alay sa'yo, alay sa'yo. Ako'y nagpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking kaya luwalatin ka, itataas ka. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Puso, maawit ang puso'y nagdiwa. Tingin mo ang himig na gawin ng pagsamba na para lang sa'yo. Alay sa'yo, alay sa'yo. Ako'y napupuri sa banal mong tahanan. Ay aking luwalhati ka, itataas ang kinamalan ng Diyos. Ako'y nagpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong pagkakataon ay aking luwalhati ka, sa bawat pangako mo. Buong pusong nagtiwala, kailanman hindi na muling mangangamba. Pagkat kami sa'yo, gagawin sa'yo. Sa banal mong tahanan, ang iyong kagandahan ay aking hinahangad. Luwalhati ang itataas ang iyong Diyos. Ako'y
itataas sa bawat pangako sa bawat pangako sa natin sa Panginoon. Puso natin wala kailanman hindi na mga akla magkataboy sa'yo. Para lang sa'yo ako'y napupuri sa banal mong daanan. Kung iyong kagandahan ay aking ihahayan, luwalhati ka, itataas kita. Ako'y napupuri sa banal mong daanan. Kung iyong kagandahan ako'y napupuri sa banal mong luwalhati ka, walang sasapagitan. Ikaw isang langit, puso ko ay makadangin sa'yo. Walang hanggang kita mupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko ay mamalangin sa'yo, walang hanggang kita mupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko ay mamalangin sa'yo, walang hanggang kita mupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko ay mamalangin sa'yo, walang hanggang kita mupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko ay mamalangin sa'yo. Kung laman ang puso ko ay mamalangin sa'yo. Kung laman ang puso ko ay mamalangin sa'yo. Yes,
wala kang ibang hangad, Panginoon, kundi ang mapapurihan ka, Diyos. Ano mang lagay ng aming puso, malaman kami sa mood, pagpuri, bago man ito sa aming Panginoon, Lord. Hindi, ang pagpupuri hindi ito tungkol sa amin, Panginoon. Ito'y tungkol sa iyo, Diyos. It is never about us, O God. It is always about you, Jesus. Laman ng aming puso, Panginoon. Walang ibang hinihiling kundi ikaw ang makasama. Aming kami. Nararanasan man namin kami nabibigam. Parang dry ang aming mga puso, aming isip, Lord. Magpupuri kami, Panginoon, dahil ano man ang sitwasyon, nasaan man kami. Magpupuri na ito ay para sa iyo, para lamang sa iyo. Hindi ito tungkol sa amin, Panginoon. It is about you, Jesus. It is always about you, Lord. Sa mga kapatid, hindi natin ng Panginoon sa umaga na ano man ang ating mga pinagdadaanan, ano man ang laman ng ating puso, hindi natin sa Panginoon. Sabi natin, Lord, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang kitang sasambahin. Parating natin ang buong laman ng ating puso, mga kapatid. Parating natin sa iyo. Ang mamalangin sa iyo, walang hanggang ipapupuri, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ay mamalangin sa iyo, walang hanggang ipapupuri. Ay mamalangin sa'yo, walang hanggang ipapupuri, walang hanggang sasambahin. Ay mamalangin sa'yo, walang hanggang ipapupuri, walang kung naman ang aming puso. Sa umagang ito, itama mo ang aming mga puso, Panginoon. Ano man ang mga laman, Lord, ikaw ang mag-ayos. Ano ang mga hinanakit, ikaw ang magpahigaw, Panginoon. Itama mo ang aming puso, Panginoon. Ayusin mo ang bawat sulong ng aming puso. At ang maging laman ng aming puso, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Wala tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang pagpupurihan kundi ang ating Diyos. Dahil siya ay tapat, siya ay mabuti. Hindi man natin nakikita agad ang bunga ng ating pananalangin, alam natin na kumikilos sa pagbuhay. Kaya ngayon pa lamang, salamat tayo sa Kanya. Hindi man maganda ang nangyayari sa ating buhay, pasalamatan pa rin natin ang Panginoon. Because we believe that He will work things out. Basta siya ang laman ng ating puso. Salamat, Panginoon.
pasalamatan ng Diyos. Gusto natin na ating mga labi. Salamat kahit nakakapagod. Salamat kahit paulit-ulit. Salamat. Salamat. Sa iyong wagas na pasasalamat. Sa iyong wagas na pagpunan. Habang buhay, sa iyo ang pasasalamat. Salamat, Lord. Salamat. Hindi kami magsasawa, Lord. Pasalamat kasi ikaw ang lahat. Ikaw ang lahat. Hindi aming sarili kundi ikaw. Salamat, Panginoon, sa iyong wagas na pagpupuri, na pagsamba, pag-ibig, dakila. Hindi mo pasalamatan natin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Salamat po. Umabot na yan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes! Yes, Lord. Ganun nga po na mabuti ang ating Diyos. Amen po? Mabuti ang ating Diyos. Amen? Amen. Siyempre po, hindi ko ni natin ulit yung nasa kanan, nasa kaliwa. Masasabi mo bang mabuti talaga ang Diyos? Amen! Amen! Kaya patuloy na magpuri, umawi sa kanyang presensya. Hallelujah! Sa kanya, may galang. Sa kanya, may pagpupuri.
buhay ay puno ng husay. Wala nang pag-asa, puro pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kahit anong issue ay di. Maraming salamat sa'yo, Jesus. Ngunit yan si Jesus ay pumasok sa puso natin. Binigyan niya ng buhay, gusto pa ng tulad. Ito, buhay ko. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kahit anong misyon, pinupukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko. Binigyan niya ng buhay, gusto pa ng tulad. Ito, buhay ko. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Praise God po. Muli po palakpakan po natin ang Panginoon. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Pakibati naman po yung ating mga katabi. Hi, hello, kamusta po? Good morning. And acknowledge po natin ang ating mga pastors. Si Pastor Awen, na nasa Imus po siya ngayon, doon po siya mag-word. And si Pastor Archie, and of course, Pastora Babes. Good morning po. And of course, appreciate din po natin ang mga volunteers natin for today's Sunday worship. Ang ating worship team na pinangunahan po ang ating praise and worship kanina. Ang ating po mga marshal na nandun po sa gate for our security. And ang ating pong mga registration and usher. Appreciate po natin sila. Sila po yung nag-aayos, so don't get offended kapag nasa unahan po tayo para hindi po tayo ma-distract ng mga latecomers. And also our media team. Appreciate po natin ang media team. Good morning po sa mga naka-online. Please comment kung saan lugar po kayo nanonood para ma-acknowledge po tayo ng media team. And of course, meron din po tayong children ministry on the side, kung saan meron po tayong mga volunteer and dedicated teachers. Kaya come po with the kids. Meron pong, they have snacks there. May play, pwede po sila mag-play. Komportable din po sila doon dahil naka-aircon. And meron din po silang lesson about kay Jesus. Praise God. So sila yung mga volunteers na pumupunta ng maaga at umuwi ng late. Although madaming gawain, we love to serve our one true King. And that's you, Jesus. Amen. Okay?
So, madami pong pinagpala nitong nakaraang linggo. Amen po ba? And tayo po ay papangunahan ng... And of course, nalimutan natin, acknowledge din po natin ang mga first-timers po sa ating bahay-sambahan. Ang aking Tito Nino Nerva, good morning po. With his family, Tita Maya and Maynin. Good morning po. And of course po, si Mary Lord Perido. Hello po, good morning. So, we don't want to put you sa spotlight. Kayo po ay mga answered prayer po ng bawat isa. And masaya po kami na nandito kayo ngayon. Amen? Okay. So, dumako po tayo sa ating testimonies na papangunahan ni Sister Cass Danica. Danica. Ayun, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Lord sa patuloy po na provision na binibigay niya sa amin. Ayun, salamat po sa Lord kasi itong week po na to, sobrang blessed po. Kasi yung pagkilos talaga ng Lord, talagang kitang-kita po namin dahil yung kahalagaan talaga ng prayer, parang yun talaga yung inano sa akin ng Lord tong week na to. Kasi kung para sa'yo talaga, tapos pag pinalalangin mo talaga sa Kanya, tapos pagbibigay niya talaga sa'yo, talagang walang magiging gusot. So sobrang pasasalamat po ako sa Lord dahil dun nga po sa mga ginawa ko last week, yun nga po talagang na-busy po talaga. Pero ayun, salamat sa Lord kasi alam namin kasama namin siya habang during that week po. At ayun, salamat din sa Lord dahil bukas po parang ano bang term po, parang matutuldo ka na yung pagiging estudyante dahil bukas nga po yung graduation. At ayun, salamat po sa Lord dahil po yun yung 4 na taon. Mahirap po, syempre po, yung biyahe pa lang po paindang, ayan, nararanasan po yun ng iba nating kabataan. Pero ayun, salamat sa Lord kasi yung, although ilang taon lang po ako nag-biyahe-biyahe kasi yung first year po namin ay pandemic pa. Ayun, salamat sa Lord kasi alam niyo po yun, yung biyahe, papunta pa uwi kasi uwian po ako. Salamat sa Lord kasi mabibilis po yung mga sasakyan doon. At ayun, yun talaga yung pinagpapasalamat kasi yung safe po. Lagi nakakauwi, nakakapasok. At salamat din sa Lord sa patuloy na ayun nga, natapos. Kahit na may times po na pasuko na, akala hindi matatapos yung pasok na yun, yung 4 na taon na yun. Pero yun nga, dahil bukas nga po talagang di makapaniwala na nag-graduate na. Salamat sa mga ginamit ng Lord na mga tao at salamat din po syempre sa family ko po. Talagang sila yung naggumabay sa akin para makatapos din. At salamat sa Lord kasi, ayun, salamat sa lahat kasi talagang iniiyak ko sa Panginoon. Grabe yung pasalamat ko kasi nga, hindi naman po expect talaga. Pero ayun, salamat pa rin sa Lord. Talagang grasya po ng Panginoon lahat ng nangyayari po sa buhay ko. Yun po, salamat. Amen. Praise God. Congratulations, Ate Danica. Siya po ay eduk, no? Gagraduate na sa Monday. And one of the best teacher din po yan dito sa Children Ministry. So, salamat sa Panginoon sa iyong buhay, Ate Danica. And isa pa pong magbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon ay si Brother James Bucar. Good morning. Good morning po. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi last week, nagpatotoo rin ako regarding dun sa job status ko. So, last week ako ay jobless for 2 weeks. And fortunately, tomorrow mag-start na ako ng panibagong trabaho. So, napakabilis ng pagsagot ng Panginoon sa buhay ko kasi nung time nga na nagpe-pray ako na wala akong work and then Thursday interview, so around 10 p.m. kasi US time yung kinuha nilang oras, so 10 p.m. is my interview
And then, after an hour, nakuha ko na kagad yung result. Pero kinabukasan ko na siya nabasa dun sa supervisor ko. Sinendan niya ako ng status na I already passed the final interview, and then, yun nga, mag-start na ako by Monday. So, ganun kabilis yung pagkilos ng Lord sa buhay ko. Nung time na nag-share nga ako na wala akong trabaho, jobless ako for 2 weeks. Pero ako yung nawala ng trabaho, pero parang wala lang, parang okay lang nang wala akong trabaho. Yun, parang ganun yung naging status ko. Pero yun nga, sobrang marami rin akong in-applyan, pero sunod-sunod kasi yung naging final interview. So parang kabi-kabila, parang hindi ko alam kung saan ako mag-i-interview, tapos minsan nagkakasabay pa. So namimili na lang ako kung saan talaga ako papasok. Pero yun nga, ang tinignan ko na lang din doon is yung tenurity, kasi since dito ako ulit sa dating company, so continuous lang yung tenurity ko. From January ako nag-start, nawalan ako ng trabaho for 2 weeks. So, 8 months na ako doon. So, dire-diretso lang hanggang kailan ulit ako mag-i-stay at hindi ako magsawa doon sa binigay na trabaho sa akin. So, yun lang. Kasi, nagpapasalamat ako sa Lord sa hindi niya pagpapabaya sa akin. To God be all the glory. Amen. Baka anak ni Nanay Lucy yan. One of the, prayer warrior. Pero pag sinabi ng Panginoon, di ba, anak ko yan, anak kita, hindi kita pababayaan. 2 weeks ka lang pinagpahinga, Kuya James. Okay? Praise God. Ngayon naman po ay pakinggan po natin si Brother Eli Villagracia. Good morning po. Ayun, pasalamat po ko sa Panginoon dahil sa kabutihan niya. Muli akong pasalamat sa Panginoon dahil kahapon po nag-celebrate kami ng 24th anniversary. Pasalamat ako sa Panginoon dahil alam niyo mga kapatid, ang buhay Kristiyano po talaga hindi madali. Kahit masabihin man natin na Kristiyano tayo, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Kaya pasalamat ako sa Panginoon dahil sa pag-surrender natin sa Panginoon, talaga pong hindi tayo niya bibiguin. Basta i-surrender po lang po natin lahat ng ating kabigatan sa Kanya. Bawat pamilya, mayroon kanya-kanyang pagsubok. Pero pag i-entrust po natin lahat sa Kanya, madali lang po sa Panginoon. Though dadanas po tayo ng hindi, alam ko po na hindi laging masaya ang pamilya. Pero pag si Lord po talaga ang inuuna natin, iiyak po natin sa Kanya yung ating mga dinadanas. Talagang pag tayo ay talagang sumunod sa Kanya, bibigyan po talaga niya tayo ng buhay na kalugod-lugod at may kapayapaan sa buong taon. So, salamat po sa Panginoon. Praise God, 24 years. Nawa po lahat ng mga couple sa buong Pilipinas na siguro ay humantong sa mas higit pa sa 24 years. And nakikita naman po natin na kapag yung lalaki talaga or mga husband yung nauuna para sa Panginoon, talagang pinagbubuklod niya, no? Amen po. So, tayo po ay dumako na sa ating exhortation. Meron po kung kayong mga hawak na pink envelope. Hindi lang po basta envelope yan na kung saan ay, syempre dyan po natin ilalagay ang ating mga love gift, tithes. Pero aside po dyan ay pwede nyo pong sulatan yan ng yung mga prayer request, answered prayer, and mga testimony na gusto nyo pong ipagdasal. Dahil yan po ay pinagdadasal every Tuesday. So hindi lang po basta kinukuha yung pera dyan mga kapatid. Binabasa po yan, iniisa-isa po yan. Kinukulay po yan ng ating mga intercessor at pinagdadasal po yan ng buong kapatiran every Tuesday.
So, sinabi po ni Jesus sa Sermon of the Mount na makikita po natin sa Matthew chapter 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So kapag si Jesus ang nasa puso natin, na alam naman natin na si Jesus ang may malaking portion ng puso natin, nasa puso din natin ang magbigay para sa Panginoon. So we encourage everyone na ibigay po natin ang ating love gift and tithes para sa Panginoon. Sa opportunity na binibigay niyo po sa amin para kami po ay makapagpakaloob ngayong araw na to, Panginoon. Nawa po, ito po, lahat ng ito, Panginoon, ay galing din po sa inyo. And sa paraan na ito ay naibabalik po namin para sa inyo. Nakita niyo po yung pangangailangan ng church, nakita niyo po yung pangangailangan ng bawat ministry. And of course, nagagampanan pong lahat ng ito dahil sa mga generous heart na iyong pong itinanim sa puso ng bawat isa. Ikaw na pong bahala, Lord God, sa mga nakasulat dito, Father God. Nawa po ay in your perfect time ay ma-answer po lahat ng ito, Panginoon. Ikaw din po ang nakakita ng puso ng bawat isa, Panginoon. Ikaw na pong bahala sa mga salaping ito, magawit nawa ito to explore and expand your kingdom. In Jesus' name we pray, Amen. Praise God. So, ngayon po mga kapatid, ay dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Lord na hinanda ng ating speaker for today. Nawa po lahat ay maging ready. Ihanda ang ating mga puso. Yung mga cellphone po natin, nawa nakatutok lang sa Bible app dahil parang sa height nga ay makikita niya kung ano yung ini-scroll nyo. So, tawagin na po natin ang president ng couples and one of the elders, si Brother Lawrence Bonus. Magandang umaga po. Actually, hindi naman yung height ko yung makakakita kung ano yung ginagawa niya kasi kita niyo yung dami nating cameras. Kaya pag medyo inaantok-antok kayo, pagpagin niyo yung sarili niyo. Kundi, kay Arnie, pakifocus kung sino yung mga natutulog. Pero, yan, magandang umaga po sa bawat isa. Hindi naman siguro February, pero nagpupulahan tayo. Tapos, ang dami ding mga boom. Mga first-timer. Ayun, yung meron akong crew. Tiyuhin ng aking asawa. So, good morning, Tito Nino. Yeah. Kinakabahan tuloy ako. At, yun, welcome po sa LGMI. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. At minsan pa nagamit tayo para mag-deliver ng kanyang salita. Actually, yung message ko today is halos natakil din kahapon about worldliness of the church. And so bago tayo dumako doon, magpapasalamat muna ako sa Lord. So kung natatandaan nyo, actually pinreserve namin to.
Ayun. Kung natatandaan nyo na medyo no? Huwag niyong pansinin yun. Yun nga, yung aking, tomorrow, ang aking anak ay once again magbabakasyon sa hospital. Ito yung pinaka-final niya, yung sa radiation therapy. So, wino-worry namin kasi dahil radiation siya, it's isolated. Hindi siya pwedeng samahan ng kahit sino, kahit mama niya, kahit ako, hindi pa pwede kasi mas lalong hindi rin siya pwedeng i-take home. So, naka-prepare na kami doon. Siya ay in-expect namin 2 to 3 days isolated. So, imagine nyo, 13-year-old na nasa hospital, baka may lumalabas pang mumudo. Di ba? Joke lang. 13 years old, ay, nabanggit ko, baka hindi na tumuloy ito. Tutuloy ka pa rin naman. Ayun. So, yun na nga. In-expect namin, iniisip namin, paano siya sasamahan. Maglalagay kami ng CCTV doon para the whole time, pag chinek namin, okay siya, makikita namin. Tapos, nag-isip din kami, baka pwedeng kumuha ng katabing kwarto para pag natatakot siya, kakatukin na lang namin, andito kami, parang ganon. Pero kailan may tumawag one time from Lasal, UMC. Tumawag to i-briefing uli kami kung ano yung gagawin. Siyempre, dahil nandito ako, ipagpapasalamat ko. Alam niyo po ba, instead of 3 days, kasi ang sabi ng doktor, noong una, ang sabi, nung pedya niya, at least 3 days, actually, I don't know kung sinabi niya, 3 days to 5 days. Tapos yung mismong nuclear department na, yung doktor para doon sa gamot, ang sabi niya, 2 to 3 days. Tapos, the last day, few days ago, tumawag yung pinaka doon sa nuclear department. Alam niyo po ba ang sabi ng doktor? 24 hours lang. Uuwi na si Ellie. So, yun yung ang dami-dami naming wino-worry, ang dami naming iniisip kung gagastos kami para lang to comfort her. Kasi nga, imagine ko, para kang nasa asylum noon, kulang na lang yung jacket na nakaganon, yung kulay puti, bagong gaganon-ganon siya. Pero, yun, praise God, less worries, less expenses, di ba? Isa sa mga kinababahala is magastusan. Pero sabi ko nga, bago pa mangyari to, na provide na ng Panginoon yung ating pangangailangan. Kaya, all glory to God. Ayan. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon, no? Ayan. So, ready na po ba ang lahat? Ang topic pa rin po natin is about our guard your heart for everything. Ayan. Ayan, okay na yung slide natin. So, bago tayo mag-proceed, no, meron muna ako, siyempre, alam niyo naman, sige, Lowy, palakwento to. meron akong nabasa na story about a guard dog with no bite. Narinig niyo na po ba yan? Merong isang lalaki na bumili ng malaking sign na beware. Ano yung usually nakikita natin? Beware of dog. Yan. Tapos ano yung mga aso na nakalagay doon? Rottweiler, Doberman, Bulldog. Tapos minsan meron pang mga spike pa sa ulo, di ba? Yun yung nakalagay doon. And most of the time, pag tayo ay pupunta ng mga ganon at nakikita natin sa gate, anong nararamdaman natin? Takot. Na baka pagbukas mo pa lang ng pinto, mayroon na agad na kahit alam mong pitbull, sasabihin mabait yan. Hindi. Hanggat hindi ako kinakagat niya, hindi ko masasabing mabait yan. Diba? So yun na nga. Tapos, kinakabahan, nag-expect ka ng mga malaking aso. Yung sabi nga, fierce dog. Pero pag enter mo dun sa bahay, wala tayong... pag enter mo dun sa bahay, ang nakita mo ay isang little chihuahua. Imagine mo yung itsura ng chihuahua. Diba? Tataho lang ka, pero ang sabi, oh, ang cute, chihuahua. Diba? Beware of dog, pero chihuahua.
Tapos, wiggling pa yung tail. Di ba? Mas matapang pa si Hero. Kasi si Hero, di ba, pag tumatahol, umaatras, matapang pa yon. At may nakita rin ako ng meme sa Facebook. Kung alam ko, nabasa nyo na to, yung mga, sabi doon ng aso, "Boss, may pumasok kanina. Tinahulan ko. Tapos naglaro kami." Habang bitbit niya yung TV. Yun yung mga, paano natin ito i-connect sa guard our heart? Ganyan tayo minsan. I-generalize na natin. We look guarded, di ba? Totoo yung sign Totoo yung sign na beware of dog, pero yung guard, totoo ba? Hindi Yun yung usually na nangyayari sa atin. Ano daw ang connection nito sa ating pag-uusapan? Sabi dito, some people's heart are like that. On the outside, they look guarded. Bible verses posted, Christian words spoken, but inside, they are not really guarding their hearts against sin. And the enemy can easily walks right in. Ayan. So ang pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid, I know medyo harsh or medyo heavy yung ating... Ayan, lumabas na ba yung title? Ayan, hindi pa. Nawala. Ayan, nawala. Ayan. Okay na dito. Parang Pasko na dito. Ayan. Ang title is, Looks Holy, Heart Empty. Medyo iba yung dating. It feels condemnation. Ayan, nawawala. It feels parang may pag-atake. Tama po ba? Yun ba yung nararamdaman natin? Pero tandaan natin, kapatid, ipagpasalamat natin na kung tayo ay nakakakita ng ganito, tayo ay nare-remind. Gaya nga ng sinabi kahapon ni Pastor Tony, pag narinig mo at tinamaan ka, baguhin mo na kaysa magrebelde ka pa. Kasi ang mangyayari niyan, pabulok ng pabulok. Diba? Pabulok ng pabulok ang ating puso. Ang sabi nga sa Proverbs 4 verse 23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So basahin natin yung story dito sa ating pag-uusapan, and then pagbulay-bulayan natin, i-reflect natin kung ano yung mensahe na darating sa. Ang sabi dito, sa 1 Samuel chapter 2 verse 12 to 16, ang dalawang anak, yung anak ko to, si Eli. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matutusok o sumama sa tinidor ay itinuturing na nilang para sa pari. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sila sa Shilo. Maghahandog sa Shilo ang mga Israelita. Hindi lamang iyon. Bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibigay ninyo sa pari. Hindi niya kukunin kapag luto na ang ibinibigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang maiihaw niya ito. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin munang maialay ang taba bago sila kumuha, hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari, bigyan na ninyo kami kung hindi aagawin namin yan sa inyo. And then sa verse 22, matanda na noon si Eli
umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo iyan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kay Yahweh kung kay Yahweh siya nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. And then we jump to chapter 3. Ito po yung kinausap si Samuel ng Panginoon sa panaginip at sinabi sa kanya, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong parurusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastanganang ginawa ng sambahayan ni Eli. So tayo po ay minsan pang manalangin. Panginoon Diyos, salamat pong muli sa araw na to. Kami ay muling dinala mo para ma-remind, matuto, at mag-reflect, Panginoon, sa kung ano man ang ihahatid mo sa mga oras na to. We pray, Lord, na ikaw pa rin ang manguna. Sa simula, Lord, ng aming paggising, ikaw ang nag-guide sa amin papunta rito. At minsan pa, Lord, bigyan mo kami ng corrective heart. Alam namin, Lord, na may mensahe ka sa bawat isa dahil gusto mo, Lord, na kami ay maisaayos. Yung paglago namin, Panginoon, patungo sa iyo, ay patuloy mong i-provide, patuloy mong ibigay, Panginoon. At minsan pa, tanging ikaw lamang ang maparangalan. Salamat, O Diyos. Humipo ka, Lord, sa puso ng bawat isa. Buksan mo ang aming mga isip, Panginoon, at patuloy itong maunawaan. Sa iyo po namin, Lord, pinagkakatiwala ang lahat. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. So, paano ito nakakonect sa buhay natin ngayon? Again, this message is not to condemn us. Is not to attack us. But magkaroon tayo ng reflection. So ano itong mga pointers na maririnig natin or uunawain at i-apply sa ating buhay? Pagbulay-bulayan natin yung ating nabasa. Unang-una, nawala ulit. Pero dito meron. Tama ba? Ayan. Outward position is supposed to be equals yan eh. Pero hindi. Ayan. Equals inner devotion. Now, itong dalawang magkapatid na to, sino po yung nakakapagbasa ng Bible? At nabasa nyo na yung mga salitang, mga lanang kulay asul, pula at ube. Yan yun, di ba? Sino ba nagbabasa? Ayan, sa Exodus ba? Oh, yun. Yan yung mga pare na nagsusuot ng lanang kulay asul, pula at ube. Yan yung mga ipod. And makikita natin doon, suot nila yung damit pangpari. No? They serve at the temple and people recognize them as spiritual leaders. So paano natin siya i-connect doon sa guard dog with no bite? Diba? Kita mo na may paskel, beware of dog. Dito suot niya, suot pampare, respetado, spiritual leaders. Pero ang linaw ng sinabi ng Bible, they had no respect for the Lord. Lapastangan at walang respeto sa Panginoon. So dito pinapakita na yung title and appearance cannot cover the unguarded heart. Ano mo nasabi sa Matthew chapter 23 verse 27? Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, katulad ninyo ang mga libingang pinaputi
magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Again, ano yung pakiramdam? Kaya lagi nating ipag-pray na every time na makakarinig tayo ng ganyan, reflect agad. Huwag tayong feeling na, parang pinaparinggan ako nito. Alam ko naman siguro, wala namang ganito dito. Ha? Wala ba? Taas ang kamay ng hindi. Ayan, absent. Ayun, malinaw na ang libingan, para tayo daw mga libingan na ang puti-puti sa nicho, di ba? Ang linis-linis, walang damo, nilinis na, malapit nang maglinis, no? Sa November ba? Ayan. Pero sa totoo, sa loob ay bulok. Yun yung tinutukoy dito sa dalawang pari, respetado. Pero ano yung kanilang ginagawa? Malinaw nga, sabi nga, title and appearance cannot cover an unguarded heart. Kahit anong klase mo pang pagsuot, ano pang klaseng i-cover up mo yan, maging, sabi nga, Bible verses, mga Christian words. Pero sa loob, sabi nga ni Pastor Tony, pag sa you can easily zoom out. Pag sa cellphone na, kung ano-ano na yung ating nagagawa. So paano natin binabantayan yung ating mga puso? Andiyan pa po ba kayo? Ayan. Pag tinamaan, mag-repent. Ayan. Kaya tayo nire-remind dito mga kapatid, kasi kung nangyari ito sa kanila, sila na mga lingkod ng Diyos, hindi ba dapat mas lalo nating bantayan yung ating mga puso? Tama po ba? Hindi ibig sabihin na dahil nagkakamali tayo, kung halimbawa naisip natin na, parang ako ito. Huwag natin isipin na kung tayo yung tinamaan, nagkamali tayo, it doesn't mean na tapos na tayo. Alam natin na ang Lord ay puno ng grasya, na ang Diyos ay laging handang magpatawad at mag-ayos ng ating puso kung tayo ay babalik sa Kanya. Naniniwala po ba tayo doon? Na tayo ay, we have lost the connection. Kaya salamat sa mga evangelists natin. Nare-reach out yung mga kabataan na hindi pa masyadong priority ang Panginoon, pero dahil sa ginamit ng Panginoon yung ating mga kabataan din, naririto sila ngayon. Kaya, importante na magkaroon tayo ng corrective heart. Ayan. So, meron ba tayong corrective heart, mga kapatid? Meron ba tayo? So, pwede nating ituloy. Wala kasing taho ngayon, no? Kaya medyo malungkot ang Pero actually, it's a serious topic na kailangan natin pag-isipan talaga. Number 2. Ang aga pa, no? Nasa number 2 na ako, 9:07 lang. Mabilis lang naman po ako mag-topic. Small cracks lead to big collapse. Sino po ang may bahay na bato? May mga crack na ba yung bahay nyo? Halos lahat, no? Nagwo-worry tayo na baka dumating yung time. Actually, pag may crack ka sa labas ng bahay, sa loob ng bahay, may mga leak. And doon nagsisimula ang lahat. And sabi nga, doon sa dalawang pari, sa una, paulam-ulam lang. Patusok-tusok lang. Actually, kahapon, ang topic din, kila Pastor Tony na naman, no? May issue daw doon sa kanila. Ang issue daw doon, Sharon. Yung pag-Sharon daw, nagkaroon ng issue, parang ganun. So parang dito, issue din, Sharon. Patusok-tusok lang, may dalawang tinidor. Kung ano daw yung matusok, di ba? Sabi doon sa story. Kung ano yung matusok, yun ay para sa pare.
Sa isipin natin, medyo napakaliit na bagay naman. Pati ba naman pagbabalot ng ulam, naging issue pa sa simbahan? So yun pala, yung nangyayari na ngayon, nangyayari na before. Karne, tinutusok. Ang sabi nga, their sin began with what looked small, taking the best portion of the offerings before it was given to God. Inuuna nila, kinukuha muna nila yung mga portion na para sa Panginoon, imbis na mauna, maibigay muna sa Panginoon. So nangyayari sa kasalukuyan, supposed to be na alay na sa Panginoon, pero saan na pupunta? Sa kanila. May mga ibang churches, sa pupunta doon sa mga ibang mga leaders. Ito pa isa. Actually, may rally mamaya. Sinong pupunta? Yung supposed to be na dapat para sa taong bayan, saan na pupunta? Kanino? Psst. Wala. Bawal mag-mention. Di ba? Related na yung nangyayari before. Kaya, importante na marinig natin to for us to be reminded na kung sila nga, mga lingkod na ng Diyos, natukso sa ulam, sa karne, masarap din naman talaga. May potluck ba ngayon? Wala. Family day. Na supposed to be, maliit na bagay, pero that small cracks can lead to big collapse. Narinig naman natin yung story, di ba? Sa ulam, and then eventually, yung pakikipagsiping doon sa mga. So pag alam mo na nangyayari sa ito, mga kapatid, dapat yung maliliit na bagay, those small little lies. Ang sabi nga, the small crack in their hearts, ito yung greed and lack of reverence, soon widened and it grew greater sin like immorality with the woman serving at the tabernacle. And isa po ito sa mga one of the 7 deadly sins. Greediness, lust. Isipin nyo, isa yon, lingkod ka ng Panginoon, tapos meron kang ganito, na akala mo maliit na bagay lang, pero darating ang time, you will collapse. And sinabi nga, corruption doesn't usually start big. It starts small. Again, isipin natin, ano ba yung mga bagay na somehow medyo tinatamaan ako dito. Mga little compromises. Nagsisimula yan sa little compromises, small cracks in the heart. And katulad nga ng mga anak ni Eli, at first, yun nga, malaking portion ng pagkain, pero yun, that small act of selfishness, na imbis na pumila, kaya pala pag may potluck dito, bawal lang sumingit. Ha? Mga kabataan, bawal na pala sumingit. Ako ba yun? Ako pala yun. Hindi Ayan. Yung small act of selfishness, lumaki na. Naging arrogante. Naging abusado at sobrang walang respeto na sa Panginoon. Pagkain na lang. Di ba? Naging issue pa. And same for us, pwede din magsimula sa maliit na bagay. And dahil may crew ako ng Turks dito, may issue sa amin. Sa mga kanin. Mga ganon. Na pag hindi ka nagpaalam, maliit na bagay lang naman, di ba? Pero eventually, it will lead into bigger. In general to, hindi lang to sa crew ko. Nagkaroon lang ako nakita lang kita. Yeah. Ayan. Those little lies, white lies, ano yung isa? Sweet lies, small excuses. Lagi na siisipin, pagkain lang naman yan. Hidden sins we think don't matter. Mga lustful thoughts. Ang sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 28,
Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Na akala natin, naisip lang, pero ang totoo, tayo ay nagkakasala na. And eventually, it will lead you into further action na yun ang dapat nating iwasan. Diba? Ibig sabihin, lagi tayong sumisimba, lagi tayong nagpo-post ng Bible verses ay exempted na tayo sa mga ganyang temptation. We always need to guard our hearts. Kaya lagi nating i-double check yung ating mga puso. Again, those small cracks can break the whole wall of our hearts pag hindi tayo nag-reflect. I know, walang aksidente sa oras na to. Every time na kumikilos ang Lord, lahat yan interconnected sa atin. Kung sa tingin mo parang hindi ako related dito sa topic na to, again, think about it. Baka may message sa iyo ang Panginoon. Yan. Okay, sa ulam, nagkasala, ano sumunod? Sa ulam. Pangatlo, accountability ignored. And maraming nang remind. Actually, kaya tayo nasa tema ngayon, pang ilang Sunday, pangatlong Sunday na, and may mga midweeks pa. Ang lagi sinasabi sa atin, guard our heart, guard our heart. Kasi hindi naman napakinggan mo ngayon, the next day, next week, aware ka pa ba? Minsan nga, hindi ko na alam kung ano yung tinapi ko before, kung ano yung topic ko last time. Kaya lagi nating binubugbog tayo eh. Kasi tayo, matigas ang ulo natin hanggat hindi tayo pinapalo ng Lord, hindi tayo nagigising. Kasi wala naman, smooth naman ang buhay. Okay, let's go. Pero pag andyan na ulit, ayan, ang mensahe ng Panginoon, shoot na lang shoot sa atin. Accountability, nawala ulit. Ignored. Ang sabi dito, their father Eli warned them, you are sinning against the Lord. But they did not listen. Ang sabi dun sa chapter 23, kaya pinangaralan niya ang mga ito, mga anak, nababalitaan ko na ang kasamaang ginawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo iyan ginagawa? Tigilan na ninyo iyan. Napakapangit ng usap-usapang kumakala tungkol sa inyo. Mga kabataan, ilang beses na tayong pinangaralan ng ating mga magulang. Meron ba tayong corrective heart? Meron ba? Even tayong mga magulang, pag pinagalitan tayo ng ating mga magulang, meron ba tayong corrective heart? Ng ating mga leaders, nire-remind tayo, hindi para trip-trip lang. Nire-remind tayo kasi may nakikita. Ganon din ang Panginoon. May nakikita sa atin. Kaya dapat pag-isipan natin. Mabilis lang tayo mga kapatid. No? Ignoring corrections is a sign of a hardened, unguarded heart. Unguarded na, ang tigas pa. Dahil every time na may nire-remind ka lang, galit ka na, defensive ka na, ang dami mo nang sinabi, niremind ka lang, ginawa mo na ba assignment mo? Kasi, parang meron dito. Andito kasi mga anak ko. Di ba? Unguarded heart, pinatigas na. Yung mga sermon sa'yo, parang baliwala na lang. Lilipas din yan. Galit lang yan si mama. Wala lang yung pera. Di pa kasi nagpapadala si Tito. Yeah?
Importante mga kapatid. Kahit ako actually ako ang unang natamaan sa mga ganito. Lalo na, kukorek ka ng asawa mo, lalaki ka, na feeling mo ikaw dapat yung mas matalino. Kinorek ko lang naman for you to grow. Pero parang may sasakit no? Sakit naman talaga, di ba? Parang akala mo, ginawa mo naman ng tama, pero sabi nga, God gives us, parents, leaders, and pastors to correct us, not to control us, but to protect us. Kaya yung mga magulang nyo, na andyan yan, hanggat na andyan yan yung lagi lang nating naririnig sa mga eulogy. Di ba? Hanggat pinapaalalahanan tayo, ibig sabihin mahal tayo niyan. Kahit may anak ka na, kahit yung mga apo, papaalalahanan niyan, tanggapin natin. Not to control us, but to protect us. Okay. Number 4. Last na po ito mga kapatid. God judges the heart seriously. Husgahan ng Panginoon ang ating puso and seryoso ang Lord dito. Again, hindi siya nagtitrip-trip lang. Kung ginawa niya yon before, dun sa mga lingkod ng Panginoon, gagawin din yan sa atin. And God said to Eli, sabi doon sa verse 13, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong parurusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. So nangyari dito, their family line lost the priesthood and both sons died in one day. Actually doon sa 1 Samuel, hindi ko na lang sinama. Sa 1 Samuel chapter 4 verse 11, ang sabi doon, the ark of God was captured and Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were killed. Ano yung context ng verse na to? Nung sinearch ko to, sabi doon, Israel went into battle against the Philistines. They thought bringing the Ark of Covenant would guarantee victory. But instead, they were defeated. The Philistine captured the ark, and Eli's two sons died just as God had warned because of their wickedness. Nakita niyo yung paniniwala ng dalawa na as long as dala namin yung Ark of Covenant, magtatagumpay kami. Di ba? Nagigets nyo na as long as meron akong beware of dog sa bahay, hindi ako mananakawan. Kasi alam nila they thought na meron akong bulldog, Rottweiler. So akala nila ganun. Akala nila pag meron ka something sagrado, walang mangyayari sa'yo. Parang anting-anting. Pero ang totoo, ang victory doesn't come just from outward symbols of God's presence, like the ark, katulad nga noon, hindi doon ang gagaling ang victory. But from the obedience and holiness. It's all about obedience. Kaya kung malayo ang puso natin sa Panginoon, kahit ano pang mga religious practices ang gawin natin, mapapahamak tayo. It's not on our outward appearance. It's not the title that will cover the unguarded heart. So again, ano yung una? Balik tayo. Outward devotion,
Small cracks lead to big collapse. Accountability ignored. Maliit na bagay, ginawa natin. Akala natin, okay lang. Pangalawa, nag-level up. And dun sa mas sexual immorality, pinaalalahanan na tayo. Parang tayo yan eh. Maliit na bagay, cheat ka lang sa exam. Susunod, ibang klaseng cheating na. Diba? Ghost project. Ma'am, may project kami, kailangan namin 1,000 pesos. Diba? Nababasa niyo yan? Baka doon nagsimula yun. Tingin ko, Ghost Project 300, tapos Ghost Project 1 billion. Doon nagsimula yung I believe. Pero ito, pinaalalahanan na, accountability ignored. And pag hindi tayo nakinig, huhusgahan na tayo. Depende doon sa mga ginawa natin. Na pag di tayo nakinig, nakakatakot talaga. Pwedeng mangyari. Pero may solusyon. Ano ba dapat ang ating gawin? How will I defend or guard my heart? Paano nga kaya? May idea kayo? Dahil nandito may bisita tayo na naging basketball player din. Ayan, basketball ang pag-uusapan natin. Ayan, what's the play? So paano daw natin, i-relate natin ito sa basketball. Andito naman si Kuya Art, our Mr. MVP. So pag may player tayo, usually saan pa dapat natin pinoposition? Ano ba, meron kang best player na nag-start sa J. Anyone, sino? James, LeBron James, sino pa? Wala naman nagbabasketball dito. Jordan? Jonas? Jaworski? Atoy ko, hindi naman J yun eh. Anyone ha, J? Jabbar? J.E.? Jollibee? Eli? Ayan. So pag may, ayan, nasa na ba ako? Patapos na tayo mga kapatid ha. So pag, let's say, nagbabasketball tayo, saan daw yung the best spot to defend the basket? Dito ba daw? Kasi ang basket natin, i-treat natin niya, our basket is our heart. So paano natin siya i-guard? Dito ba dapat? Kasi pag dyan, meron siyang, parang nagbabasketball. Coach, time out. Basketball tayo. Penetration from the opposite side. Tama po ba? Kaya tama, no? Pag doon naman sa kabila, saan magpe-penetrate yan? Dito ninyo. Ayan doon sa kabilang side. Tama po ba? And pag doon naman tayo position, of course, diyan yan papasok. So, saan daw po dapat natin ilagay yung ating guard? Yan. Ang sabi nga, the paint near the basket or yan daw the best position to guard the basket. Kasi yung inside that, the rectangular, yan yung tinatawag na the paint. Ang sabi nga, this is the most important spot to defend because it's the high percentage area. Yan yung pinakamalapit, pinaka-high percentage area. Easy, layup, minsan dunk pa. No? Tinatawag yan na known as defending the paint.
Yan. So mga kapatid, sa basketball, kahit gaano ka kakalakas, kung wala kang sentro, think mananalo ka? Malaki yung chance na hindi ka manalo. Kasi nga, wala kang matibay na center player. Kasi pag meron kang matibay na center player, hindi basta-basta makakapasok ang bola. Ito ang tanong ko sa iyo, mga kapatid. Ang Lord mo ba, si Lord ba, ang God ba natin, is point guard or center sa buhay natin? Kasi pag usually ang point guard sa nilalagay sa ibabaw, doon yung position sa apa. Tapos sa gilid. Nagigets niyo ba? Parang ako lang may alam ng I know na nagigets niyo naman. Pag nilagay natin ang sentro, which is ang ating Panginoon, para sa inyo ba, si God ba ay, again, sentro? So kung siya yung sentro, siya yung malaki, saan mo siya dapat lalagay? Sa sentro. Which is saan yung sentro? Gaya nga ng sinere ni Mader, saan mo ba ilalagay yun sa part ng puso mo? Dun sa bandang taas, bandang gilid? Di ba dapat sa gitna? Now, yung sentro na yan, yun yung goal natin, which is the ring, which is our heart. Kailangan nating depensahan yan. Hindi natin siya pwedeng ilagay kung saan-saan. Kasi nga, there's a lot of anggulo na pwede. So dapat, ilagay natin siya kung saan dapat nararapat, which is yung sentro. Para every time na may umatake sa harapan mo, easily defend, sa kaliwa, sa kanan. Ayan. Actually, yan lang yung animation. The point is, kung itinitreat natin ang Panginoon natin bilang maliit lang, small, yung kakayanan niya ay too small for us. Kahit ilagay mo yan sa gitna ng puso natin, pero kung iniisip mo ang Lord ay maliit, walang mangyayari. Pero kung iniisip natin ang Lord is sentro, mataas, malaki yung power, powerful, madidepensahan yung ating puso. Nagigets po yung message ng Panginoon. Tandaan natin, tapos na tayo mga kapatid. Mabilis lamang lang. Our heart is the goal and Jesus is the one who guards it. We cannot defend it on our own. Our strength is too small. But with Christ, if Jesus is the center, defender of your heart, no enemy can score against you because the victory is already His. Laging ganun lang. Ang sentro natin dapat ang Lord. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat ang Lord pa rin laging inuuna natin. Ang Lord dapat ang laging naghahari sa puso natin. Pag mayroong kinokorek ang Lord, kasi nandito siya nandito siya sa puso natin. Pag kinokorek tayo, ibig sabihin, kumikilos ang Lord sa atin. Kasi pag hindi, mabubulok lang at mabubulok tayo. Ang dami na nating iisipin. Hindi na tayo makamove kasi nga bulok na yung puso natin. Iniisip natin, problema lang rin naman, sa una lang masaya. Ang Lord lang dapat, mga kapatid. Siya lang yung dapat na sentro ng ating buhay. Napagtagumpayan niya na yung lahat. Hindi man siya yung nagsuot nung jersey number 23. Sabi nga, He didn't wear jersey number 23, but He bore the cross for you and me. Hindi man siya yung
Hindi lang siya yung champion. Mas napagtagumpayan niya pa yung death, our sin, and the grave. So sino dapat na best player ng ating buhay? Sino dapat? Tayo ba dapat yung nasa sentro? Tapos minsan ibe-bench player pa natin si Lord. Set aside ka muna dyan, upo ka muna dyan. Ako muna, kaya ko to. Kaya ko ipanalo to, pasa mo sa akin yung bola. Tira ka ng tira. Puro failure naman. Tapos tatawagin ba natin siya? Lord, sub, pabuhat, di ko na kaya. Hintayin pa ba natin na gano'n, na lagapak tayo bago tayo magpakorek, bago tayo sumunod? It's a reminder, mga kapatid. Reminder sa atin na hindi puro panglabas lang. Suriin natin ang ating puso. Baka wala na tayo sa alignment. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat pong muli. Minsan pa kami ay tinuturuan mo sa mga maliliit na bagay. And even, Lord, sa mga nagawa namin mga hindi ka nais-nais. Tulungan mo kami, Lord, na ikaw yung laging sentro ng aming buhay. Ikaw lagi yung nangunguna. Pag nagkakamali kami, Panginoon, malugod namin tinatanggap ang iyong pag-correct. Kasi alam namin, Panginoon, na hindi mo kami hahayaang maligaw. Tinawag mo kami, Lord, kasi meron kang paggagamitan sa amin. Gusto mo kami, Lord, na mabuhay ng ganap at kasiya-siya. Tinawag mo kami, Lord, dahil mahal mo kami. At ang pagmamahal mo, Panginoon, ay may kasama na correction. Inaalis sa amin, Lord, yung mga bagay na hindi dapat sa amin. Tinitrim mo kami, Lord, dahil alam namin na kami ay lalago. Lalago kami, Panginoon, na kasama ka. Salamat, Panginoon, sa paghari sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming puso. Salamat, Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo? Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Gawin nating panalangin ito, mga kapatid. Kausapin natin ang Panginoon. Kausapin niya, siya yung maghari sa ating buhay. Gawin natin itong panalangin. I-offer natin sa Lord kung ano man yung mga kabigatan, mga pagkakamali na hanggang ngayon ay patuloy pa rin natin ginagawa. Panalangin mo yun sa Panginoon. Tayo magpuri. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito Ayon sa nais mo, susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa
sa'yo. Maghari, Panginoon. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong nais ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Isip ang mga kapatid. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Sa'kin mo ito, ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais Ikaw ang maghari, Panginoon. sa buhay ko. Hindi namin kaya. Nais ko'y maging katulad mo. Hindi namin kaya bantayan ang aming mga puso. Hindi na namin nahayaan, Lord, na mag-set aside ka sa aming buhay. Tulungan mo kami, Lord. Buhatin mo kami. Pagod na kami, Lord, na gawin mag-isa. Simula ngayon, Lord, ikaw ang maghahari sa amin. Ikaw ang magiging sentro. Sa gilid ng kami, Panginoon, dahil alam namin, Lord, ikaw ang mas magaling. Ikaw ang mas mahusay. Alam mo kung ano yung mas the best para sa amin. Linisin mo, Lord, ang aming mga puso. I-correct mo kami, Panginoon. Handa kami magpa-correct. Naunawaan namin, Lord, kung bakit mo dinala ang mensahe ito para sa amin. Kasi gusto mo lumago. Aming pamilya, Panginoon, magkaroon ng continuous harmony. Even sa aming mga trabaho. Salamat, Panginoon. Hindi lamang sa panlabas, nagre-reflect
iyong kabutihan sa amin, pati na rin sa aming puso. Sa loob na aming pamilya, sa aming mga katrabaho, Panginoon. Salamat o Diyos. Ikaw ang maghari. Even sa aming bansa, Panginoon, ikaw ang maghari. Hallelujah. Hallelujah. Usapin mo, Panginoon, sabihin mo kung ano ang nais mong sabihin sa Kanya. Usapin mo, kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Tunay na napakabuti mo. Panginoon, maraming salamat muli. Alam na namin, Lord, ang aming gawin. Alam na namin, Panginoon. Salamat sa reminder. Salamat sa correction. Pray, Panginoon, na patuloy mo kami. I-remind kami ay naliligaw. Naliligaw na landas. Alam namin, Panginoon, kung anong gagawin namin. O, sentro ng aming buhay. Kaya po sa iyo kami mananahan. Sa iyo po, Panginoon, pinakamataas na pagpuli. Pinakamataas na pagsamba. Pagpapuri, Panginoon. Ito ang lahat. Salamat, Jesus. Alam niyo po yun? Very strong and powerful message from the Lord sa buhay ni Kuya Lawrence Bonus. And I hope and I pray na tayo po ay uuwi ngayon na parang hindi naman po parang walang nangyari. Bagkus ay alam natin na kapag si Lord or si Jesus ang ginawa nating center player ng ating mga puso, kahit na anong klaseng laro na gawin ng kaaway, ng paligid, ng mundo, the victory is ours. Amen. Because ang center player natin ay si Amen. Para sa iyo yun, Panginoon. So, para po sa ating mga announcement, ang ating pong midweek fellowship, this week ay gaganapin po yan sa Tuesday, September 23, dahil magkakaroon po tayo ng Bible Forum sa Wednesday sa Zoom po yun. Please attend po tayo mga kapatid. Napakagandang topic po para sa ating National Bible Forum po yun. Lahat po yun ng churches, hindi lang po sa Tansa. And for our closing prayer and final benediction, tawagin po natin si Pastora Babes Belanghead. Pwede po ba kayong anyayahang tumayo at palakpakan po natin si Lord? Hallelujah, Jesus! Father God, marami po salamat for reminding us. Patuloy po na nakita namin that you really love us. That is why you are exposing kung ano po yung nasa puso namin sa oras na to. I pray na from this moment on,
patuloy po na lalakad kami na ikaw po yung pinakasentro ng aming buhay. Salamat, Lord, sa ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon, sa pagkokorek, sa pagre-rebuke, sa pagmamahal na patuloy na nararanasan po namin. And we are praying right now, Lord, na sa aming pag-uwi, patuloy po na hindi mabaliwala yung mga natutunan namin. Help us, Lord, to apply it in our life. At ito po ang maging kayamanan namin sa araw-araw. Continue to make us holy into your presence. And hayaan mo, Lord, na sa aming pag-uwi, Lord God, truly makita sa amin yung ilaw, yung liwanag sa mundo na madilim. Makita mo yung mga anak mo na magliwanag, Panginoon. Thank you so much, Jesus. We praise you. At sa buong isang linggo, hayaan mo, Lord, na yung katagumpayan ay patuloy na ipagkaloob mo sa amin, Lord God, yung favor, saan man kami, Lord, magtatrabaho, kami man ay papasok. Give us the wisdom, give us the discerning of the Spirit, na patuloy po na hindi kami, Lord, ang madala, kundi kami, Lord, ang makadala sa mga taong ilalagay mo sa aming paligid, Panginoon. And we are so thankful dahil ngayon pa lamang yung victory ay nakamta na namin, Lord God. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Itaas po natin ang ating kamay sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan at kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng